pahirapan at nakakapagod. Natangsit kayo hanyo kay tagtungkod. Nakamamanghang tanawin na masarap sa feelings. Mama Ethel! Sir Romel, oh. Magiliw na mga lokal at turista. Hello, good morning. Hello po, good morning. Matarik, makitid at nakakalulang mga daan. Yan, pag naglalakad ka talaga kailangan mong mag-ingat. Kasi dyan sa baba ay cliff. Kapag bumaliktad ka dyan, patay ka talaga. Lahat ng yan naramdaman at naranasan ko. All in one. All at once. Kung ganito naman kasing kaganda at kamanghamanghang tanawin ang naghihintay sa'yo, forget about the pagod and doubt. Dahil it's all worth it. Welcome to Batad! Akala ko to the highest level na ang mangha-meter ko sa Sea of Clouds sa Galonogon, Aguinaldo, Ifugao at nagtataas ang bundok na puno ng mga punong kahoy at nakamamanghang mga falls sa Crying Mountain. Aba, may itataas pa pala. 1,000 mangha-meters pa. Woo! Nandito na ako sa highest point dito sa Batad, Rice Terraces. Woo! Oh, di ba? Ito lang naman kasi ang Batad Rice Terraces sa Batad, Banawe, Ifugao na nakatago sa mga bulubundukin ng Cordillera Administrative Region. Ginawa ng mga Ifugao may 2,000 taon na ang nakararaan. Ang taas nito, 1,100 metro above sea level. Nakakauso, from our vantage point, nakikita natin yung Sea of Clouds na naman dyan. Kung Sea of Clouds lang din naman ang pag-uusapan, hindi yan mawawala sa Batad. Sa loob mismo ng village, may mga nag-o-offer ng lodge o pahingahan na nagkakahalaga ng 400 pesos per pax. Ngunit bago ka makapasok at ma-enjoy ang napakaganda at kahangahangang view, magbayad ka muna ng 50 pesos dito sa kanilang entrance. Yan mga kauso, nandito na tayo sa Batad Rice Terraces. Dahil sa misteryosong bumabalot dito at sa nakamamangha at hindi mapantayang pagkagawa at ganda nito ng mga ninuno ng mga nasa Batad Village sa ngayon, idineklarang UNESCO World Heritage Site ito noong 1995. Bago mo libutin ang nakamamangha at malawak na rice terraces, kailangan mo munang dapat mag-order ng pagkain mo para pagbalik mo, tamang-tama, ihahain na lamang sa'yo ang iyong in-order dahil tiyak, pagod at pawisan ka. Ay mga kauso, nakaka-relax po yung tunog ng falls na ito pababa dyan sa village. Ang tubig sa falls na ito pwedeng inumin, malamig at pamparelax sa pagal na katawan. Mga kauso, titikman natin yung mineral water na galing dito sa falls na ito. Masarap. Malamig. Pupunta tayo sa highest point. Highest point ng Batad. At para masulit Halika na, ang aming trip dito sa Batad, pupuntahan at aakyatin namin ang pinakamataas na bahagi ng Rice Terraces. It's a fulfilling experience. Sakit sa paa. Ito po yung typical house na sinasabi niya, pero modernized na typical house na ito kasi gawa na sa ang ganda sana yun kung yero. may tubig siya. Oh my God! Ang tarik-tarik nitong dinadaanan talaga namin. Kailangan talaga naming mag-ingat. Sobrang ingat kapag naitigkul ka dito. Wala na. Mahuhulog ka talaga. Kaya pa. Ito po Irrigation. yung mga water irrigation na papunta po sa mga palayan kasi ang mga palay kailangan po ng mga tubig. Certainly, true. Pero itong water irrigation na to, year-round ba ito or summer wala? Kahit sama po meron. Pero kumukunti naman, pero meron
tuloy-tuloy po yan. Pero nasusustain naman yung growth ng mga palay. Hanggang ngayon, wala pang machine na pumupunta dito. Ang meron lang is yung hand tractor na maliliit. Pero sa pagtatanim, manual talaga. Tapos sa pag-harvest, manual. Paano yung cropping nyo? Ilang crops? 1 times in 1 year. Ang Ay, crop ganun namin lang? dito. Tinatanim namin is, tawag namin doon is tinawo. Where's the American? Tinawo? Bayag naman sa atin sa Ilocano. Pero the Americano. Pero hindi naman nauubusan ng mga taga-village. Yung mga na-harvest namin, sakto lang po yun sa pamilya. Oo. In 1 year. Bago matapos yung cropping, meron na din. Mga kauso, nakarating na kami dito sa highest point. Rice god namin. Ay, rice god. Opo. Okay. Ito is replica gawa sa fern tree. Pero ang tuna is tinatago po namin. Kasi pagkatapos ng harvesting namin dito, dun po gagawa kami ng ritual. Okay. Parang occasion na Tinatago, ibig sabihin hindi dapat makita ng kahit na sinong tourist, ganon. ito is for So sacred, sagrado sa kanila. dapat couple po, may lalaki, may babae. Pagkatapos ng kwentuhan, tawanan at pahinga, ipinagpatuloy na namin ang aming paglalakbay sa Batad Main village. Yan. Bunubon. Ay, ang cute ng niya. Rice paddies niya, oh. 'Di ba? Bago ko makalimutan, may mga souvenir shops din pala sa loob ng village na pwede mong bilhan ng mga pasalubong at mga souvenir. Kung enjoyment lang din naman ang pag-uusapan, syempre, punong-puno kami niyan sa aming pag-uwi. Tagumpay na maituturing ang aming biyahe dahil sa pagod at pawis at sa pagkabagot sa biyahe. Nabura lahat ng iyon at napasigaw kami ng I survive! I survive! I survive! Yes, I survive! Yes, I survive! Batad! I survive! Pagkatapos naming masurvive ang challenge sa Batad Rice Terraces, pinuntahan din namin itong 8th wonder of the world na Banawe Rice Terraces na unang naging sikat sa mga aklat. Yan mga kauso, nandito lang kami sa Banawe Rice Terraces. Yan, o, diba, bongga. Ang ganda din. Maganda din. Our trip here in Batad Rice Terraces is relaxing but and fulfilling one. Fulfilling also, but it's so very tired, but it's happy and refreshing. Mas pakaganda at kaakit-akit. Maraming sa ganda ng Batad Rice Terraces. Dahil sa kung wala yung mga kasama ko, masyadong pagod na pagod ka. Pero ang dami-daming tawa. Kaya na-enjoy namin. Isang karangalan at buong pagmamalaki kong isisigaw na minsan pa isang UNESCO World Heritage Site ang aking nabisita. Babaunin ko sa aking pag-uwi at sa aking pagtanda ang isang napakagandang alaala na pagbisita sa Batad. Hanggang sa susunod na makabuluhang kwentuhan, ako pong muli ang inyong kauso mo, Migo Sagibo.